Magandang umaga po. Ako po si Jimmy Bondok, isa pong musikero. Ngayon po'y abogado, isa rin pong dating public servant. At ako po ay nagpapasalamat sa PDP na sinamahan pa ako ni Senator Robin Padilla upang mag-file ng aking COC. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na dinala niya ako dito sa yugto na ito ng aking buhay, and to my family at sa lahat ng mga naging teacher ko, mga teacher, total teachers, month. And to the greatest teacher, of course, Raboni, to my Lord, maraming salamat. Ako po ay tatakbo bilang senador sa 2025 na elections. Matagal na po akong boses ng ilang sektor ng lipunan, ng music industry, private, public, and now even the legal profession. At nais ko pong gamitin ng boses na ito upang i-institutionalize ang anti-corruption. Gumawa po ng isang mabisa na batas na tuluyan ng wakasan ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya sana po, samahan ako ng mga nagtitiwala sa akin at sa lahat po ng nakasalamuha ko sa buhay na alam na ang puso ko po at ang aking kakayahan ay gagamitin ko para paunlarin talaga ang buhay ng Pilipinas sa wakas. Ako po ay si Jimmy Bondok, isang boses at isang senatorial candidate under PDP Laban. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Marapatin niyo po. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po, palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay, na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan, kung di man mawala lahat, ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, excuse me po. Sir, time is up. 2 minutes lang po.
Ira-wrap up ko na lang po. Sige po. Thank Okay. you. Yan po ang aking plataforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At huwag nyo lamang hong lalaliman ang inyong mga tanong. Nakarahid din ako. Magandang hapon sa inyong lahat. Kahapon sa isang media interview, tinanong sa akin bakit naisip ko na muling tumakbo para sa Senado. Ito ang maikling kwento. Noong 2014, wala na ako sa gobyerno. Nagkaroon ng matinding problema sa pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin sa buong bansa. At hiniling ni Pangulong Noynoy na bumalik ako sa gobyerno upang tulungan siyang ayusin ang problema na ito. Tinanggap ko ang hamon at sumabak sa problema. Agad-agad tayong kumilos upang pigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Kabilang sa mga hakbang na ito na isinagawa natin sa loob lamang ng 3 buwan. Una, bilang chairman ng NFA, kasama ang Customs, NBI at CIDG, hinabol natin ang mga smuggler at mga nagsasamantalang mga trader at hoarder. Kinumpiska ang halos kalahating bilyong pisong halagang smuggled na bigas, sinampahan ng kasong kriminal at administratibo, ni-revoke ang mga permit nila, sinampahan din ng mga kaso ang tiwaling NFA na opisyal sa 6 na rehiyon sa buong bansa. Pangalawa, sa unang pagkakataon sa 42-year history ng NFA, binago natin ang sistema ng importasyon, ginawa natin patas, tinigil natin ang pag-import ng overpriced na bigas mula sa Thailand at Vietnam, tinigil din ang tongpats. Dahil sa mga hakbang na ito, naibaba natin ang rice inflation mula 15% hanggang 0.8% within 1 year. Nanatiling 36 pesos a kilo hanggang 38 pesos a kilo ang ordinary commercial rice sa merkado. At naging sanhi ito ng lowest inflation rate sa buong bansa sa loob ng 20 years, umula pa noong 1995. Bumalik tayo sa gobyerno noon para ayusin ang problema ng mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin at naayos natin ito. Malaking problema ulit ngayon ang mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kaya nais ko muling bumalik upang masolusyonan ang dinadaing ng ating mga kababayan. Nagawa na natin ito noon, kayang-kaya nating solusyonan ulit ito ngayon, basta nagtutulungan ang legislatura at ang executive branch. Handa tayong isantabi ang politika upang tulungan ang gobyerno dahil walang kulay politika ang gutom. Gutom ang taong bayan sa solusyon. Gutom ang taong bayan sa mga pangarap. Gutom ang taong bayan sa pag-asa. Kapag walang bahid, tapat at totoo ang pamumuno at paglilingkod, mawawala na rin ang pagiging gutom o gutom ng ating minamahal na mga kababayan. Salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Monico Quinaras, tribal name Baybalan. Ako po ay tumatakbong senador sa ilalim ng partidong WPP, LPP, to represent our indigenous people sector in the Senate. Ako po ay nanggaling sa katutubong Ata, Bukidnon from Negros. On the later part was adopted by Matigsalog, Tiguahanon o Bukidnon. With the permission of everyone, mag-exceed po ako ng konti sa aking time limit, but will not accept questions anymore para to give time para sa mga susunod na kakahiya naman po. Magandang hapon po sa ating lahat. Next year marks 30 years of my life in public service. Having been elected first in 1995 with my party Lakas, CMD,
3 decades hence, I file my candidacy today for Senator under Lakas as I again offer myself to the people. Noong 2019, kumatok po tayo sa ating mga kababayan para muling maglingkod. Inialok natin ang ating kakayahan at inilatag ang mga pangunahing itutulak natin kung sakaling tayo'y palarin na muling mailuklok sa katungkulan. Some of these are measures that would take care of our elderly, our teachers, our students, and our constituents in the countryside. We also offered to be a force for unity and cooperation. While many joined us, some dismissed us as Mr. Budots. Gayunpaman, mapalad po tayong nahalal nun. And we are happy to say that because of our people's trust, we delivered on our pact with the people. Maliban sa perfect attendance po sa Senado, we filed a total of 1,979 bills and resolutions, with 339 of those that have been enacted into law. Batas na po. Ilan lamang sa mga naisabatas ang CAP, Kabalikat sa Pagtuturo Act, Expanded Centenarians Act, No Permit, No Exam Prohibitions Act, Lifetime Validity of Birth, Marriage, and Death Certificates, mga batas na maghahatid ng infrastructure development sa mga kanayunan, at marami pa pong iba. Yan po ang resulta ng pagbudots natin sa Senado. Ngayon, muli nating inaalok ang ating kakayahan sa ating mga kababayan para patuloy silang paglingkuran. While we have accomplished so much, work never ceases, and there is still much to be done. Kasama dyan ang pagtugon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mga programa para sa mga magsasaka at mga mangingisda para sa pag-angat ng agrikultura. Ang pagbibigay solusyon sa pagbabaha, ang pagbuo ng makabagong Philippine Building Code, ang lowering of optional retirement age for government workers, additional benefits para sa ating mga barangay workers, nurses, at mga guro, at marami pa pong iba. Kung tayo po ay muling pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan at iluluklok muli sa pagkasenador, itutuloy natin ang pagsulong ng pakikipaglaban para sa kanilang kapakanan. Dala natin ang 3 dekada ng paninilbihan, isang paglilingkod na magsusulong ng mga programa ng administrasyon para sa pakinabang ng mga mamamayan. Isang paninilbihang walang tinitignang kulay at nagtutulak ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ito po si Bong Revilla, para senador, muling magsisilbi sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good morning. I'm Greg Gringo Nasan. 17 years as a soldier, 7 years as a rebel, 21 years Senator of the Republic, first independent senator in Philippine political history, and 2.5 years as Cabinet Secretary.
Good morning. Tagalog o English? O Tagalog na lang. Mas kilala sa pangalan Bitag. Bitag is Ben Tulfo or Ben Bitag Tulfo. I'm a journalist by profession. It's been about 22 years na ginagawa namin yung community service. And I'm an executive of Bitag Media Unlimited Incorporated. The trade name is Bitag Multimedia Network. We've been in this kind of business for the last 22 years. So one of the things that we specialize is community service. We call it community service because we're not in the public service. Why community service? Because we're not public servant. We're in the Fourth Estate. And being in the Fourth Estate, we're supposed to be agnostic, which means our job is to tell the truth. Seek the truth and tell the truth, but then again, we realize after helping a lot of people for the last 22 years, they keep coming back. Broken system. In other words, you keep helping them, you're not solving the problem because our job is to tell the truth, seek the truth, and tell the truth. And so we decided to be advocate by being part of the solution to the problem. And that's all began, and that's the reason why we're here. And the reason is there's got to be change. Tama na yung tulong ng tulong para pabalik-balik, may problem sa sistema. Hindi natutugunan yung mga problemang idinudulog ng taong bayan. Yan. Ito po yung pinoproblema ko. Hindi po kasi kayo small friendly. Wala pong Apple box. Anyway, marami po hindi nakakaalam na ako po ay dati ding miyembro ng Kongreso. For 9 years, I was in Congress before I became mayor. And sa 9 years na yon, naging deputy minority leader ako at naging deputy majority leader din. I am a lawyer by profession, and my background and experience in law and my 9-year experience as a member of the House of Representatives will definitely help should I become senator. I will be looking at my role in the Senate from the point of view of a legislator and a chief local executive. I would like to focus on 3 things: improving and expanding social programs for our people, particularly in health and education, stronger local governments that are resilient and sustainable, thus strengthening our nation's capability to respond to the challenges of climate change. We need to build better social programs, primarily in health and education. Sa akin, importante na hindi lang para sa kapakanan ng ating mga kababayan, kundi maging para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Kapag hindi namomroblema ang ating mga kababayan sa kanilang kalusugan, kung hindi nila iniisip kung saan sila kukuha ng pera pambayad sa gamot, pambayad sa doktor, pambayad sa ospital, mas nabibigyang pansin nila ang kanilang pamilya at ang kanilang hanap buhay. Dapat din nating isulong ang isang preventive rather than curative approach when it comes to health dahil sa kalaunan, ito rin ay mas mura. They become more productive individuals and they contribute to the growth of the economy. Yung mga walang kakayanan na bumili ng maintenance medicine, yung tinatawag na poorest of the poor, ay dapat nang bigyan ng libreng gamot. Diyan tayo magsisimula. Isa yan sa mga priorities natin, and we can allocate a portion of our budget or explore private partnerships in healthcare or both. Options. Okay, thank you, ma'am. Okay, Q&A na. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Camille Villar, and as the only millennial candidate and a member of the Filipino youth, I strongly believe na I can contribute towards new politics in our country. My values are rooted
in the principles of sipag at tiyaga, o kaya hard work and perseverance, na natutunan ko mula sa aking mga magulang. Combined with my decades of experience in business and 2 terms in public service as a representative of the Lone District of Las Piñas City and as a Deputy Speaker of the House of Representatives, I believe I can offer fresh perspectives and innovative solutions to help build a brighter future for our generation and those to come. Nais ko pong isulong ang mga bagong pananaw at mga makabagong solusyon na natutunan ko sa aking karanasan sa kabila ng aking kabataan. Ito po ang ilan sa mga advokasya na malapit sa aking puso. Una, syempre, ang makabagong kabuhayan. Hindi lamang makapagbigay ng trabaho na siyang napaka-importante po sa buhay ng ating mga kababayan, kundi trabahong progresibo na makakaangat sa pamumuhay. Nais ko pong tulungan na umasenso lahat po ng ating kababayan na nagsisimula ng kanilang mga negosyo at tulungan ang ating mga kababayan na makahanap ng magandang trabaho pagkatapos nila graduate at ma-improve ang kanilang hanap buhay para matulungan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Nais ko rin pong magkaroon ng makabagong suporta sa edukasyon. Dahil naniniwala po ako ng edukasyon ay ang unang hakbang para sa kabataan upang ihubog ang kanilang kinabukasan. Pag maganda po ang kanilang foundation or edukasyon, ay makakahanap sila ng magandang trabaho at pagkatapos niyan, matutulungan na nilang mayangat ang antas ng buhay nila at ng kanilang pamilya. At syempre, makabagong buhay sa pabahay. Naniniwala ko na pag lahat ng Pilipino ay may magandang tirahan or magandang bahay, ay magkakaroon din sila ng pagbabago o pagbubuti ng kanilang buhay. At sisiguraduhin natin na lahat ng mga programa at polisiya na makakatulong dyan ay susuportahan natin at isusulong natin. Mula po sa aking pamilya, natutunan ko po ang maging matulungin sa kapwa, sa mga nangangailangan. At syempre, ang pagkakailangan ng sipag at tiyaga para makamit ang iyong mga layunin at inyong mga pangarap at maging ang katapatan sa tungkulin mo kahit anuman yon. At kung papagpalain po ako at magkaroon ng pagkakataong magsilbi sa aking mga kababayan, nais ko po talagang maging bagong boses para mataguyod po ang bagong bukas para sa ating bansa. Ako po si Camille Villar. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang paghahain ko po ng aking kandidatura sa araw na ito bilang isang independent senator ay kahayagan at katibayan ng aking malaon ng mithiin na maisulong natin ang ganap na pagkakaisa sa ating bansa. Kahit kailan, kahit saan, hindi po natin makakamit ang tunay, tapat, at mabilis ang paglilingkod sa lahat ng mamamayan kung wala pong pagkakaisa. Pati pagsulong ng ating bansa ay makokompromiso kung walang pagdadamayan at pagtutulungan sa isa't isa. Gusto ko pong balikan natin ang mga huling kaganapan na nangyari sa House of Representatives. Napansin po niyo siguro nang dahil lamang sa aking pagtatanggol sa katarungan, sa katwiran at sa mga sariling tuntunin namin sa House of Representatives, ako po ay inaway ng ilan sa aking mga kasamahan na nauwi nga po pati sa paggagawa ng hopya. Ayaw ko po ng awayan, ayaw ko po ng pasiklaban. Ayaw din po ito ng ating mga mamamayan. Maraming salamat po.